reading this morning, nagahisgot mahitungod sa pagsunod ni Ginoong Jesus. But let me just read to you Matthew chapter 11 verse 28 in English. Di lang ako idang bininsaya, no? Kaya makasabot magyabutang in English, di ba? Matthew chapter 11 verse 28. Jesus said to the crowds, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden is light." Bapa sabi ni saya, si Kristo niingon ngadto sa katawhan, ngari kamo kanako, kamong gipangbugatan, og papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo, og katon kamo kanako, kay ako mabsanon, og lumo, og kasing-kasing, og kamo makakaplag, og kapahulayan sa inyong kagalingon. Tungod kay ang akong yugo sayon, og ang inyong pagapasaanon gaan. Maigsoon, physical, mental, and emotional heavy load would weary our body and soul. Ang atong physical ug emosyon, kahago sa lawas, kahago sa emosyon, ug kahago sa kalag. When we say kalag, that involves emotion and your mental aspect. Ang kahago sa lawas, ang kabudlay sa lawas, ang gasto nga emosyon ug mga pagbati, ug ang gasto sa emosyon ug sa imong kasing-kasing sa imong kalag. Constant suffering and struggle would sometimes means we don't trust in the Lord. Kung kanunay ta nga naghago sa atong lawas, sa atong emosyon, o sa atong kalag, sometimes ang pasabot ni ana nga wala pagyud ta nakasalig sa Ginoo totally. Wa man ko niingon nga wa tay pagsalig. Pero ang atong pagsalig murag Christmas light, patay sindi. Aup-aup ba, murag muron. Because Jesus said, "Take my yoke upon you," requires us to put down our yoke. Ningon si Kristo nga kuhaa ang akong yugo. Kabulo mo unsa ng yugo? Kinsa sa inyo nakita na diri baka nga nagdaro. Di patas kamot, kanang baka nga nagdaro. O di na baka nga nagdaro, kinsa nakita baka nga nagtuna. O. Kinsa nakailag baka? Kinsa nakailag kabaw? Imposible. Unsay may pambansang animal karon? Unsay pambansang hayop karon sa Pilipinas? Ha, karabaw ba? No, karabaw no? O ang pambansang ibon dili na maya, no? Agila na no? Eagle, di ba? Agbalin-balhin maguna, no? Pero as far as I know, ang pambansang hayop is karabaw. Pero sa Middle East, sa panahon ni Jesus Christ, wala may kabaw dito. Naikabaw siguro pero talagsar kayon. Ang ilan dito, baka. And the Bible says that, "Take my yoke." Kung dili baka ang ilang gamit ka ng turo, and their term is oxen. Og magdaro sila dito, dili pareha sa ato diri nga tag-isa ra ka kabaw o baka. Ang ila dito tag-tulo, tag-5. Og isar ka buok ang yugo niya na. Usually, upat na siya, no? Ang bawat kabaw, partner na sila sa isa ka yugo. So, kabaw 1, o baka diri abay, isa ka yugo.
Lain na sa gaset diri, baka na sa diri, baka na sa diri. Can you imagine? Isa lang sila kay yugo. Pero kanang baka nga duha ka buok o baka nga duha ka buok, isahon pag sila sa dako nga yugo. Okay? Unya, magdaro na sila. Dayon muna nga, bisan pag unsa ka gahi sa yuta, kaya nila lokaton. Wa man ta kita rin sa Pilipinas daw sa una na ana. Pero karon talagsa lang kita baka magdaro tag upat ka buok. Isa-isa man sa ato, diba? Kabaw isa ra. Oh. Og niingon si Kristo, take my yoke upon you. Ingnan mong abay, take His yoke. Kanang His niya, capital H na, His meaning Jesus. Take the yoke of Jesus. Ay, mo ko ningon, ingnan mong abay. Meaning, you have to take the yoke of Jesus. But the thing is, for us to take His yoke, we have to put down ours. Para kuno atong maarsa ang yugo ni Jesus, atong tanggalon ang atong kauliyong yugo, kay magsapaw mo na diha, maipit imong liog. Di ba, kita kag do ka bukahoy? Kanan do ka bukahoy, inana, do ka bukyugo, di maipit imong liog, dana, no? Sakit kayo. Dili ka makadaro og maayo kung duha ka buok imong yugo. Maigsoon, to take the yoke of Jesus, it requires to put first down your own yoke. Sometimes it's so hard for us to do it for three reasons. Dili nato mabutang ang atong yugo sa tulo ka rason. In other words, dili nato mabutang ang atong pamaagi, dili nato mahikling ang atong diskarte, dili nato mahikling ang atong inantigaw nga kahibalo, dili nato mahikling atong kaugalingon nga pagsalig kay maggusto gid nato katugyan atong karaan nga kahibalo nganuman. Sa tulo ka rason, number one, because though our ways is failing and not working, but we are attached to it. Dili nato mabutang ang atong yugo, though kana nga yugo is failing and not working, pero dili nato mabutang kay we are so attached to it. Naanad na ta ba nga sa bata pa ta muna atong kinaiya. Naanad na ta nga muna gini atong prinsipyo, muna gini atong batasan, muna gini atong kostumbre, mauna gini ang napasa sa atong ginikanan, dili nato ma-put aside ang atong pagkakita tungod kay naanad na ta and we are used to it already. Number two reason, we so much idolize our strength and capacity. Nagtuo manggod ta nga kita nagisikat. Idol, kita mo picture? Kada picture bag? Okay, group picture. Ana picturean. Ana. Kung kato nga cellphone imuha to, unsay imong unang buhaton? Mag-check ka sa picture. Pangitaon ba nimong electric pan? Ang electric pan ba nakuha man? No. The first thing that you got to do is look for yourself in that picture. Di ba? Imo yung pangitaon nimo kagalingon, i-zoom naman nimo, tanawon nimo imong dalunggan, tanawon nimo imong aping, di ba? Idolize kayo na to atong kagalingon, love kayo na to atong kagalingon. We cannot put down our yoke because we so much idolize ourselves, our strength, our capacity. Number three reason, because of the fear of unknown. What if, Father, kung akong i-put down akong yoke, unya akong i-embrace ang yoke ni Jesus Christ, naa ka ko'y hayag nga kaugmaon diha? Naa kay sweldo na diha, Father? Basing pahinar ta diha, sama na ng uban diha nga mga pare diha, or mga dikon. Taas na ba kong pangandoy sa kinabuhi, Father? Gusto ko nga maka-mansion, sports car, maka-travel sa tibuok kalibutan, o gusto ko nga maghigda-higda sa akong kwarta, Father. Kung ako nang i-relinquish ang akong yugo, Father, sigurado ka na imong Jesus, di ba? Di ba? Ina naman itong kwintada na yun. Kung mag-serve ko sa Ginoo,
Gusto ko Father mag-serve pero ako yung magbuot. Dili ang Ginoo. Kaya kung ang Ginoo magbuot, hadlok, di ko makasalig niya. Di ba? Maubito ng mag-ampo sa hay. Lord, tabangin in town ko, Lord, nga makakwarta ko, Lord, 50,000 this year or this month. Di ba? Grabing ampo sa Ginoo, pero magiging kwinta-kwinta ka, matay 15 days naman, wa pa may 50,000. 300 naman ako natigom, di ba? Lord, murag, dili ni mo kaya, tabangan ta ka. Di ba? So I will take over, Lord. Kani imong yugo, murag, wa na effect, no? Dili ini epektibo. Akong ibalik ang karaan nga yugo. Akong diskarte. Tinuod mo na, inana rin kita tao. Inana ginang tao eh. Mag-ampo ta. Sige tag-ampo. Pero tanaw na ito, mura pag-atrasado ang style sa Ginoo, hinay mo kaya ang imong tubag, Lord. Tabangan ta ka. The fear of unknown. Because we are not certain. Why? Because we do not know our God. That is why we don't gamble or have the courage to take His yoke. Because though He is God, but we could not trust Him. Nakoy amigo ba? Sad to say, suod na ko ning amigo. Di lang ako nganlan. Ingon siya nga, murag, na-discourage gid ko na siya sa Ginoo. Kaya na ako yung mga tao, nga wala ko nang serve sa Ginoo, wala nang alagad sa Ginoo, nadato man ko no. Pero kuno siya nga nangandoy siya nga madato gyud, mao nga nag-serve siya sa Ginoo na lang. Pero after 1 year, wala man kuno siya nadato. O gato kuno mga tao nga wala kuno nangalagad og Ginoo ni samot kuno ang ilang kadato. Og ako siya gipangutana pero napabungol-bungol siya inko nga unsa man day imong definition sa dato? Then how would you gauge or measure financial success? Kay usahay mo ingon ta nga nadato sila kay no? Bisan wala nangalagad sa Ginoo or sus pag wala na ko sa CEC or wala na ko sa Christ the Redeemer, pusot-pusot man hinuon ang panalangin. Di ba nakadaw na mo yan na? Paghawa gid ako sa CEC. Grabe yun, Father, ang panalangin yun. Uy, pusot-pusot man gid hinuon. Uy, bantay tada na. Kay ang yawa araba, pwede gid siya maghatag nimo og temporary nga panalangin para malord ka og mailad ka nga kunuhay gi panalanginan ka og mobilib ka sa imong gituuhan nga tama ka. That is a deception. What's for the deception of the enemy? Bantay ang yawa kay Satan can perform miracle and can pretend that he is the angel of light where in fact he is the angel of darkness. Question number 1. Kana ang iyang panalangin nga naay sa iya karon, naghatag ba na niya og kalipay? Kay ang panalangin sa Ginoo wala maghatag og kagool, naghatag og kalipay. Number 1. Number 2, how sure you are nga kana ang iyang success karon mulong na siya for 3 years, bantayan niyo ng 3 years. The first 3 years sa iyang life. Kay basin ang kana nga panalangin mo turn into something. Then number 3. Okay, gipanalangin siya sa Ginoo. Kumusta ang iyang relasyon sa Ginoo? Ang iyang pagpangalagad sa Ginoo? O kumusta ang iyang relasyon sa iyang isig katao? Kung okay ba? Kana lang, bisan din lang kung abot na ng uban, kana lang tulo ka parameters. Imong tan-awon pug mo pasar gali siya na nan iya na sa Ginoo. Pag wala gali ng tulo, bantay ka kay kana nga panalangin, nagtuo ka nga panalangin na, pero maghatod nato na sa kaalautan. Daghan kong amigo inana. That is why kani akong amigo, ang iyang measure sa success, financial blessing ra gid siguro in town. Sad to say. No, I don't want to criticize. Why is that? The answer is the following words of Jesus. Ngano man inana man ang dagan sa hunahuna sa tao, ngano inana man ang reason
Ngano dili nato marelinquish ang atong yoke, dili nato mabutang ang atong yoke, o dili nato makuha ang yoke ni Jesus. Ngano man? Unsay reason ngano inana man? The reason is learn from me. We still didn't learn from Him. Dili ta makakuha siyang yugo kay wala pagid ta nakakat-on nganha kaniya. We are challenged by Jesus Himself to walk with Him, not as a stranger, but like a son and daughter walking and learning from His Father. Gi-challenge ta karon ni Ginoong Jesus by our gospel reading today. And siya, take my yoke and learn. Learn from me. Ignay mga abay, learn from Him. Muna, diha talang kulang. Kay wala pagyud ta na panton o wala pagyud ta nakakaton sa atong mga sayop. Our mistake is our best teacher. Ang atong mga sayop, atong mga palpak, unta maigsoon, mahimo na to nga pinakamaayo na to nga magtutudlo. And if you walk with God, sometimes God allows you to fail and to fail more. Because God wants you to teach a very important lesson. But if you are stubborn, if you are hard-headed, and stiff-necked or stiff-necked people, you will learn in a hard way. Ayaw na pabuta, ayaw na paghayay mong ulo. Kaya nga naman, kung badlungon galita sa Ginoo, tudluan galita sa Ginoo, ayaw na paabuta nga tudluan ta sa Ginoo sa lisod nga pamaagi in a very hard way. Kay though makapasarta og naigrasya sa Ginoo, but the consequence sometimes maybe we cannot bear. Usahay ang consequence, ang balos ni ana, basin dili ka makaagwanta, or kung makaagwanta ka apan ang imong pamilya dili niya kaya. Kung badlongon gali ka sa Ginoo nga ayaw na lagi, kay maybe kaya nimo pero imong mga anak o imong mga apo nga nagtan-aw nimo pa, nagtan-aw nimo lo, nagtan-aw nimo lula, nagtan-aw nimo mama. Sila ang luoy o basin dili nila kaya ang sangputanan sa imong kaugok. Ako nagigipagahe kay para maminaw lang kita ba. Sometimes ang tao magkilala nga imong dukdukon, nya pagdukdukon mo buakon gibito nimo, lubagon gid nimo kay para makamata. Inana ra magpulong sa Ginoo. I don't mean to hurt you, but I meant to kill you so that when you will die, you will raise to new life. You will be born again. And born again requires death. Sometimes kita mga anak sa Ginoo usahay dili tayo kuanon kanang masaj bitaw ana-ana. Kanang giingon lang bato-bato sa langit ang tamaan, wag hindi, wag magalit. Bato-bato sa langit ang tatamaan ay miresi nimo. But with love. Of course, I love you all. The reason I speak like this because I want all of us, including myself, nga makamatata. Nga kung natay ginabuhat nga mali, stop na. Stop na. Ayaw na paabuta nga disiplinahon ta sa Ginoo in a very hard way. Kay maybe kaya nimo pero basin dili kaya sa imong asawa. Maybe kaya nimo babae basin dili kaya sa imong bana. Basin dili kaya sa imong mga anak. Og mahimo kang stumbling block. Ingon si Kristo, kung ikaw kuno mahimo kuno nga rason nga kini mga linghod madiskurahi sa ilang pagpangalagad sa imo, mas maayo pa nga magkuha kag galingan nga bato dahiktan ang imong liog itambog ka didto sa dagat. Biblical ba na, di ba? So ayaw paabuta. We must learn from Him. We are challenged by our gentle God. For I am gentle and humble, learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Like a father
being mentored, or being like a son, being mentored by the Father, being discipled by the Father. Kabalo mo sa discipleship? Ang discipleship sa una, sa usa ka rabbi, na sila yung mga disciples, they live with their rabbi. They don't just receive instruction from them, but they used to live with them under the same roof. Kitaan na ilang rabbi, mahugas sa plato, kitaan na ilang rabbi how they converse and deal with their wives and their children. Inaana ang discipleship. Dili lang istorya kung dili mupuyo sila uban dito sa ilang balay. Tanaw na ilang rabbi unsaon pagbehave. Because the true discipleship is not more on the instruction and the teaching, but on action. Diha sa atong pagkinabuhi. That is why dili nato dapat buwagon ang puti o di kolor. Dili nato angay buwagon ang atong istorya o ang atong binuhatan. Where to acquire such experience? Father, walk with Christ. Okay. And I want to know more Christ. Okay. I want to put on the yoke of Christ. Okay. Kabalo ba mo? If you put on the yoke of Christ is in the same manner nga kung ang baka isa ka yugo, mag-share ang duha ka baka, that means nga si Kristo na ay tag-iya sa isa ka yugo, ug ikaw ang tag-iya sa isa ka yugo, si Kristo ni, ikaw ni. Walk with Him side by side. Dili pwede ka magbuot ka dito sa tuon, no. Learn from your Master. Learn from Jesus. That is why you put on the yoke of Jesus. Walk together with Jesus. Mao na nakanindot ni Ginoong Jesus. We are being challenged tonight to walk with Him. Yet our Father is so humble and so gentle, tungod kay dili ta niya pasakitan. He is like a true father to us, nga understanding kaayo sa iyang anak nga mao pa nagtuon. And He is like that. And where to get and acquire that experience? In the church. In the church. Maka-experience lang ka ni Kristo in the church. Ignain mong abay, in the church. Not anywhere else. Ay mong tuon ng uban nga, Pader, dili, Pader, oy, kaya ang ginuuwa man lang kayo sa simbahan ra. Sa gawa, sa Bisaas, God is everywhere because He is omnipresent, Father. He is all present. Tinood mo na. Pero asan yung madawat ang sakramento? It's only in the church. It's good to have your quiet time and meditation. Maigsoon, it's good to have your quiet time. Basag Bible, mag-meditate. But that would not replace the weight of the sacrament of the church. Okay mo na. Kaya maburon agin ta, magbasa tag Bible, mag-quiet time ta, mag-memorize ta mga verses. That's good. Pero dili na siya makalabaw sa pagdawat nato og sakramento sa simbahan. And there are 3 sacraments nga dapat balik-balik tanani. Number 1, sacrament of confession. Number 2, sacrament of healing. Number 3, the sacrament of the Eucharist. Confession meaning reconciled ka na sa Ginoo. The devil cannot accuse you anymore. And God has already forgotten your sins. As far as the east is to the west, inana kuno kalayo ang atong sala kuno nga dili na kuno pwede magtabo. Og imong pangutanon ng Ginoo, Lord, nakadumdum ka Lord sa akong sala, Lord. Ingon ang Ginoo, wala na ko ginumdum ni ana. Og wala na ko nakadumdum. Pero imong asawa nakadumdum sa imong sala. Imong bana nakadumdum sa imong sala. Imong mga anak nakadumdum sa imong sala. Mao na sila magbalik-balik sila pagkwenta sa imong mga sala. Imong sala, imong sala, imong sala. Kay munang pamaagi sa yawa nga pinumduman kita sa atong mga sala para dili ta maka-move on. The devil is the accuser. Because the devil wants us to pin down. Once you are being accused by your sins and being reminded by your sins,
ang mahitabo sa tao, makuan ka, you will be out of your moral because you are being reminded and you are being attacked. That is why when you confess your sins to God, God will delete it. Delete all ang atong sala. Then you will be reconciled back to God. But when you are reconciled back to God, you need the healing of God. Diha mo kick in ang sacrament of healing because there is no true healing without forgiveness. Walay tinud-anay nga kaayuhan kung walay kapasayloan. Mao bitaw in the sacrament of confession, the priest will absolve. Your sins are forgiven by the virtue given to me in my priesthood. I am forgiving you of all your sins. Ana. Then the sacrament of healing will follow. And once you are healed, you will be fully Him. You have to partake the Eucharistos, the Eucharist, the body and blood of Christ. May soon, mamaster na to ng tulo, balik-balik ko na tala, confession, healing, and Eucharist. Beautiful kayo ang kinabuhi ang Kristohanon. Unsa ganitong sakrament? Kamubay, confession. Hinay. Di gino pang umpisal ba? Confession. Healing. Eucharist. Confession, healing, Eucharist. Otro, confession, healing, Eucharist. Timanin niyo na. Kana. Kung kana nga sakramento ato mabalik-balik, luoy kay yawa. Kaya kada every time kasalatapak, limta na sa Ginoo dayon. Dili na siya maka-accuse. Ikaw, dili. That is why in our exorcism, katawan ng gayo. Before my exorcism, of course, kung wala kay confession, di ka makapangumpisal, ang yawa, katawan ka sa yawa na, kabala ko sa imong gibuhat kanina. Nangawat ka. Nag-text-text ka niya. Or sas kabalo ko nimo. Luoy kay ka, diya, naghaginamino diya mga kuwano. Allah, si Father. Wala, machismis ka, katawa ka sa yawa, di ba? Pero kung magkumpisal ka sa pare, wagin sila mahimuding, they cannot accuse you because you are protected under the grace of God. That is why, ang usa ka Kristohano nga pare, you are placing yourself under the state of grace. Kay bisan makasala ka, pero gikubiran ka sa Ginoo sa iyang grasya tungod kay nangumpisal ka. Di ba nindot? Katong giingon ni Bishop nga, thank for 1 minute nga di ba ka makasala. It's true. Ako nagtitingan, be, sige 1 minute lang, di ko makakuan, di ko makasala. Unsa akong naon, be, mulupan muda-uda usahay. Gawas lang siguro matulog, kana. Pero kung kuan ka ba, kaning conscious, imong mind yun is wondering you. Di ba? Who can understand human's heart is full of, kuan ko no, kaning, unsa na, lingas kay ang kasing-kasing sa tao ba? Lingas. No, pero, once you confess your sins, the devil cannot accuse you, and you are placing yourself under the state of grace. Maunang nakanindot. That is why, confession, healing will follow, then you can partake the Eucharist. If you are serious with your service to God, kung kita tanan, kamo, dili na ako, muan lang ko kamo, as a priest, I would say this to you, kung seryoso gid mo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo, gusto gid mo, nagtingwa gid mo nga maglaom ang inyong relasyon sa Ginoo, nagtingwa gid mo nga mas munindot pa gyud ang inyong relationship with God, buhatan kini lang tulo. I'm telling you, you will grow in holiness and righteousness. Not because of your doing, but because of His grace and mercy. We have been evangelized for quite some time, but our mind and system is not yet sacramentalized, and we need both. Kita magud maigsuon, dugay na ta nga born again, og naga-evangelize na ta, but we are not yet sacramentalized. Meaning, dili pa gid ta use sa confession, sacrament of healing, and the sacrament of the Holy Eucharist. Evangelism brings
power and zeal. But sacrament brings stability and consistency. Ako utlohon. Evangelism, being evangelized, brings power and zeal. Di ba? Kada maborn again ka, power ka, di ba? Wala, dasig kayo magsakya sa bayang balita. Zealous kayo, no? Full of zeal. Kadasig. Pero, natumbag, hilingan, natumba, di ba? Pero pag abot sa balay, tapulan, di masugo, di ba? Kadumdum kasi mudade sa una. Mudade sa una ba? Naman to'y diri sa una na yung mga black Americans diri sa una. Reported mi ni daddy, amo papa. Ingo di, basta lagi sa simbahan lagi di, naalagay nigra. Oh, sorry for that term, no? Mumuna mo term sa una, black tea, na black American di. Niya gihilingan niya, nagatumba lagi mi. Niya nag-speaking in tongues, tumba lagi mi. Insa mo ba? Nahala sige panggos ng plato. Kapoy mandi. Muna, patumba-tumba. Unya, tapulan rin sa balay. Ano ba? So, we've been evangelized already. Dasig na ta. But we need to be sacramentalized. Kinahanglan ang atong kadasig na ay consistency. O kinahanglan atong kadasig na ay stability. And we can only get stability and consistency through sacrament. Ang Roman Catholic Santo say they are sacramentalized, but many of them are not evangelized. Were not evangelized. Mupo na sila. Kaantigo lang sakramento, di ba? Musimba, agtong simbahan, pero usahay ang uban patay. Kanang kuan ba murang mga kuan ba? Wa kasabot sa gibuhat. Mga naandan, mga lawat man kuno, mga lawat pod. Magkumpisal man kuno, magkumpisal pod. Di ba? Paghapit na mapatay, magpasantalan na po. Bago pa na tao, bunyagan po. Yan na. Okay man na. Pero kung ang imong kasing-kasing po, dili po alive ang Holy Spirit diha. Naka-experience ko na nagod. Di ba? Kita mismo, gikan mo ta sa Roman Catholic. Dugay, beta na yung Roman Catholic. Dry man kayo atong kuan sa una. Itong gawa ta kasabot. And for us to understand, we need to be evangelized. That is why kita ng mga sacramental, liturgical, charismatic, we are both evangelized and we are sacramentalized. Pero kinahanglan nga ang atong mind ato pag-ipa-increase ang stability and consistency, and we can only get that through sacrament. Especially confession, healing, and Eucharist. In conclusion, Jesus said, again, take my yoke. God and man walking together, man learning from his Father. That requires humility and teachable spirit. For us to learn from our Father, we need to have humility and teachable spirit. Ignay mong abay, humility and teachable spirit. Kanang magpatudlo ba? Dili ba sa yun tudluan labi ng dugay na kanadikon, dugay na kanapare, unya tudluan ka sa bata, mga bag-bag pa. Pero let's face it, you cannot take that away from them because that's a gift of God, nagyatang sa ila. Unya, kung wala ka humility, di ka kapatudlo. Di ba? Ngilad kayo, lain. I love the phrase during hand washing, during communion. Kanang naisulti sa pare diya, hinay ka din yung masabtan. Kanang, ang pare mahugas sa kamot ba before mag-communion? Kabulong kung saan isulti sa pare, kanang hinay? Maingon na siya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Before siya muhikap, before siya mo-proceed sa pag-officiate, sa pag-bless, sa sacrament of body and blood. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. That is my prayer to you, my dear brothers and sisters. Maigsoon, akong mga pag-ampo kaninyo, nga ang Dios kaninyo o kanako,
He will always, every day, examine our hearts. Let us examine our hearts. And let us pray together, create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. As we continue to walk with Jesus and learn from Him. Amen. Please stand.